So patuloy pa po ang unti-unting paglakas ng bagyong Jenny. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tip. So patuloy pa nga ang unti-unting paglakas ng bagyong Jenny. Ito po ay nasa severe tropical storm pa rin para sa Pag-asa na may lakas na hangin nasa around 110 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong maabot sa halos 155 km per hour. Malapit na po yan sa typhoon category. Sa katunayan, yan po ay nasa typhoon category na para sa JTWC ng US at Japan Meteorological Agency. So maaaring maya-maya lamang sumunod na rin dyan ang Pag-asa. Ang bagyong Jenny po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 715 km east ng Apari, Cagayan. Patuloy nga itong kumikilos pa northwest o hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour patungo dito sa itaas na bahagi ng extreme northern Luzon at southern portion ng Taiwan. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa. So inaasahan nga natin na patuloy itong kikilos pa northwestward patungo dito sa itaas na bahagi ng extreme northern Luzon or dito sa southern portion ng Taiwan. At again, ito pong color orange or yellow, yan po yung ating at least tropical storm winds. At ito namang kulay pula, ito po yung ating malalakas na hangin na malapit sa gitna ng bagyo. So mas lalawak po yan habang unti-unti pang lumalakas. Ito po ang bagyong Jenny. Ito namang color yellow or orange ay nag-extend mula 560 kilometers mula sa kanyang gitna hanggang dito sa outer radius nito, mostly concentrated dito sa southern part o ibabang bahagi ng bagyong Jenny. So posible po itong sumabit dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Kapag tumawid na po yan dito sa itaas na bahagi natin, ito po ang bagyong Jenny. Maliban dyan, ramdam din po natin ang malalakas na bugso ng hangin dulot ng ating habagat or southwest monsoon malayo sa mismong gitna ng bagyong Jenny. Papatuloy po yan habang tumatawid ang bagyong Jenny dito sa northeastern part o itaas na bahagi ng ating bansa. Bukas, ito pong bagyong Jenny ay nandito na sa eastern section ng extreme northern Luzon. So darating naman na Tuesday hanggang Wednesday, ito po ay lalapit ng bahagya dito sa itaas na bahagi ng extreme northern Luzon patungo dito sa southern portion ng Taiwan. Habang tumatawid ang bagyong Jenny dito sa general area na ito, magpapatuloy po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, magkakaroon din po ito ng direct effect o sasabit nga yung kanyang panglabas na kaulapan o radius dito po sa extreme northern Luzon at northern Luzon sa mga susunod na araw. At again, meron nga tayong tinatawag na cone of probability o circle of uncertainty. Kapag lumakas pa ng bahagya yung ridge ng high pressure area na nasa itaas ng bagyong Jenny, maaari pang mas northwest o mas bumaba ng bahagya yung kanyang tinatahak na direksyon. So habang mas malayo sa ating forecast date, mas lumalawak po yung ating uncertainty. So paghandaan din natin ang posibleng pagbaba pa ng track o tinatahak na direksyon ng bagyong Jenny. Sa katunayan, sa ngayon po nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 ng Pag-asa dito po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So dahil pa rin po sa trough o extension ng bagyong Jenny, asahan pa rin po natin ang maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa ilang areas ng Cagayan, Isabela, Aurora, kasama na po dyan ng Quezon at Bicol region. Magiging maulap din ang panahon natin at may mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa eastern section ng Visayas. Samantalang patuloy pa rin po ang epekto ng habagat na nagdadala ng mga posibleng pagulan at thunderstorms dito po sa western section ng ating bansa. Asahan din po natin ang epekto ng habagat dito sa area ng Zamboanga Peninsula, hilagang bahagi ng Mindanao, kasama na po dyan ang Bangsamoro region. Magiging maulap din ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at Mimaropa na may kasamang posibleng kalat-kalat na pagulan or thunderstorms. Medyo mataas din ang ating tsansa ng pagulan dito sa Metro Manila at ramdam din po ang pabugso-bugsong hangin na inihila ng bagyong Jenny. Yan po yung ating habagat or southwest monsoon. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa karating lugar ng Metro Manila, kasama po dyan ng Central Luzon, lalong-lalo na ang western section nito, ng Zambales at ang area ng Bataan. Ganun din po ang natitirang bahagi ng Calabarzon. Although sumisilip naman ang araw, ramdam din po natin ang malalakas na bugso ng hangin dulot ng habagat dito po sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Benguet, Abra at Apayao. At kung minsan may mga kasama rin po yung scattered kalat-kalat na pagulan. At habang lumalapit nga ang bagyong Jenny dito sa may extreme northern Luzon, mas matadagdagan din po yung ating cloud cover at epekto ng hanging habagat dito po sa northern Luzon,
Central Luzon, kasama na po dyan ang Calabarzon maging dito sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Sa darating na Tuesday, magpapatuloy po ang epekto ng habagat o southwest monsoon dito po sa Western Visayas, kasama na po dyan ang Mimaropa na posibleng magdala ng malalakas na pag-ulan. Magiging maulap din ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Visayas at posible pa rin yung mga scattered o kalag-kalat na pag-ulan sa darating na Tuesday. Apektado rin ang habagat or southwest monsoon ang malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Zambales at Bataan maging dito sa Metro Manila, kasama na rin po dyan ang Calabarzon at Bicol Region sa darating na Tuesday. Panglabas na kaulapan naman at trough ng bagyong Jenny ay makaka-apekto naman sa malaking bahagi ng Northern Luzon na posibleng magdala ng malalakas na pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin. Masungit na panahon na may kasamang pabugso-bugsong hangin na may malalakas na pag-ulan naman ang ating aasahan sa darating na Tuesday dito po sa area ng Cagayan, Apari, at extreme Northern Luzon. So mag-ingat po tayo dyan dahil ito pong general area ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon ang pinakamalapit po sa gitna ng bagyong Jenny. At again, ito pong mga color white, yan po yung ating tinatawag na isobars or lines of equal pressure. Kapag dikit-dikit po yan, ibig sabihin mas malalakas po yung ating hangin. So mula sa gitna ng bagyong Jenny, meron tayong mga dikit-dikit na linya na nagko-cover o aabot dito sa extreme Northern Luzon at Northern Luzon. Asahan po natin ang malakas at pabugso-bugsong hangin dyan. Although magkakalayo ng bahagya, relatively malalapit pa rin po yan. Itong mga linya na ito, yan po naman yung epekto ng hanging habagat or southwest monsoon na ramdam hanggang dito sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Mimaropa, Bicol Region, kasama na po dyan ang Calabarzon, maging dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Central Luzon. So hindi man sing lakas ng hangin na malapit sa gitna ng bagyo, ramdam din po natin ang pabugso-bugsong hanging habagat sa mga areas na nabanggit ko. So magpapatuloy pa ang paglakas nitong bagyong Jenny. Kasabay niyan, papatuloy din ang epekto ng habagat or southwest monsoon in the next 2 to 3 days habang binabaybay ng bagyong Jenny etong northeastern portion ng ating bansa patungo dito sa southern portion ng Taiwan o hilagang bahagi ng extreme Northern Luzon. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan at pabugso-bugsong hangin dulot ng mismong bagyong Jenny, ng kanyang trough at ng ating habagat or southwest monsoon. Lalong-lalo na po sa mga mountainous areas, mga area na malapit sa ilog at tabing dagat. Mamaya, tabayanan po muli ang ating update para dito sa bagyong Jenny na may international name na Koino. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.